Mhm. tatlong puntos ang mahalaga diyan, eh, 'no. Una, mataas naman siya dahil sa name recall, 'no? Mhm. Dahil sa name recall, dahil kakatapos ng 6 na taon siya naging presidente, eh, 'no? Mhm. Kaya may name recall siya. Yun yung isang mataas sa survey. Pero 'pag nagsimula na yung kampanya o nag-file na siya ng candidacy, magbabago na yon. Dahil bakbakan na yan, eh, bakbakan. Mhm, mhm. Kaya ipamumukha sa kanya yung kanyang sariling kakulangan nung siya ay presidente. Halimbawa, yung crimes against humanity, yung ating utang na from 5.8, 5.9 trillion nung nagsimula siya, nung matapos siya ay 13 trillion. No? Yung mga, 14 na. yung mga corruption, katulad ng Parmali, di ba? Katulad ng laptop sa DepEd na overpriced, yun, pamumukha na sa kanya. So yung kanyang name recall ay magbabago na. Di ba? Mhm. Kung ibubunggo na sa kanya yung kanyang mga kakulangan, no? Ikalawa ay siyempre maapektuhan 'yan kung sakali mag-i-implement ng warrant o Mhm. ICC bago mag-eleksyon, Oo di nga. ba? Kahit hindi siya isuko o kahit hindi papasukin, kung merong international warrant, tatama sa kanya 'yan. Tatama do sa kanyang approval rating sa mga surveys, di ba? Or kung papasukin naman, hindi na siya makakatakbo. Hindi na siya, Mm. hindi na siya multi-academic na yung kanyang pagtakbo. Dahil kung sakaling papayagan ng gobyerno na i-implement yung international warrant. Yun yung ikalawa. Yung ikatlo ay titignan mo yung movement of numbers. Diba? Hindi lang yung absolute numbers, no? Halimbawa, kung siya ay nung survey kasi 2 months ago, number 1 siya. Itong survey ngayon ay number 3 siya. Diba? Nung 2020, siya ay 91-92% approval rating. Ngayon ay below 50 na. So, baka yan ay may epekto dun sa kanyang survey dahil gumagalaw yung kanyang numero pababa kahit mataas pa rin. No? Kahit mataas pa rin. So, yun yung ikatlo. Tignan natin yung trajectory ng kanyang mga numero. Yan ba ay pataas? Yan ba ay plateau? O yan ba ay pababa? At this point, indicative, pababa siya. At this point,